Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na! Sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan ngayong hapon, makakasama natin muli ang isa sa mga hinahangaang couples ng LGBTQ community, sina Chair Liza Dino Segura at Direk Ice Segura. Isa na namang hapong puno ng inspirasyon at pag-ibig dito lamang sa Padayon, the NCCA Hour. Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Saan mo ako dadalhin ngayon? Okay. Sabi mo kanina nagugutom ka. Yes, hungry na talaga ako. Samahan ninyo kami mga kapadayon. Tara mag-road trip tayo. Food trip ngayon. We've arrived at our destination. We are located here beside the Poway Lake. Wow! We are at the Camarin Restaurant. We are here to interview and to be with the owner of this place, Sir Sam Blas. Welcome. Yes! Welcome. So this is Sir Sam Blas, the Yay! owner of this place and a known restaurator and hotelier of Ilocos Norte. Yay! Hi, sir! Good afternoon! Elbow to elbow? Yes! Tara na mga kapadayon! Let's go! Wow, mga kapadayon! Sino ba naman ang hindi marirelax pag ganyan ang view? Wow! Mountains, yun ang Cordillera. Wow, Cordillera Mountains. Yeah. Right below those clouds. Tall mountains in the Cordillera, mountain range. Mga kapadayon, we're on our way to have a better view of the famous lake here in Poway. Yay! Look at that! At kasama ko ngayon dito ang dating tourism officer ng Ilocos Norte, si Sir Rene Guatlo. Hi, sir! Please say hi to our Kapadayons. Hello, Kapadayon. Yan!
Sir, ito ang very, very famous na Paway Lake, di ba? So, I heard that... In Ilocano, it's Paway. Ay, sorry, sir. So, it's Paway. Mga kapatayan. Oh, di ba? Taga Ilocos ako, pero I always call it Paway. Paway. Bakit ba Paway, sir? Paway in Ilocano means you can go on your own. You can do it alone. Independence. Independent. Wow, independent. The story was that Batak wanted to absorb Paway because Batak is towards the center and Paway is closer to the sea. But the citizens of Paway said, makapaway ka. We can do it We on can our do own. it on our own. Wow. Don't worry about us. Yeah, di ba? Hindi ko alam yun, mga kapadayon. Okay, sis, nandito tayo ngayon sa view deck ng ating Vista del Lago. Camarine Cafe. Camarine Cafe, home of the famous Pinakbet Pizza. Pinakbet Pizza. and- Sir Sam Blas with the famous Pinakbet Pizza. Ayan na. Siya, mga kapadayon. Ito na ang Pinakbet Pizza. Mangantayon. 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 Sir Sam is the Perfect. originator of the famous Pinakbet Pizza. Ayan, ito na ang kanya. Pinakbet Pizza. Oh my goodness. You gotta try it. Oh yes. Sir, ano po yung meron dito sa Pinakbet Pizza? Ingredients natin. Well, the usual ingredients ng pinakbet na dish, which is ampalaya, merong utong, which is string beans, may kamatis, may talong. Yan. Siyempre, may konting bagoong yan. Oh! Pizza with bagoong, mga kapadayon. Sure, why not? Wow. So, why pinakbet pizza? Kasi, di ba ang pizza naman sa Western, merong Right. anchovies eh. Oo. Bagoong anchovies, basically, isa yun. Isang amoy, isang lasa. Right. So, ginawa kong ganyan. And it seems like gusto naman ng mga tao. Sir Sam, ano po itong nasa harapan natin ngayon? Ito yung saramsam pasta. Aha. Alam mo, ang Ilocano cuisine natin, parang Mexican eh. May pagka-Mexican. Yung KBL natin, yung kamatis bagong lasuna. Lasuna? Parang salsa yun eh. Itong It's salsa. basically, that's what it is. When I was in California, itong na-invent ko. Kasi yung burrito nilang laki, di ba? Yeah. So I ate all the burritos, yung salsa, hindi ko nakain, maraming natira. As an Ilocano, I did not want to waste it. So nag-boil ako ng spaghetti, threw in some leftover food with the salsa, equals... Tada! Taran! A new invention! So ginawa ko siyang Ilocano, nilagyan ko na ng konting bagoong. So we're gonna put a little bagoong to this one. Okay. Kasi merong green mango ito, may ripe mango. So mag-aaway-away ang mga flavors with herbs. Lagyan mo ng konting chili. With the oil. Yeah, syempre, mga Meksikano, di ba, mahilig sa mga anghang? O, ganun din na rin tayo. And we mix it a little bit. You see how colorful that is? This is a flower, yung blue Ternatea. Blue pea. Wow, may bulaklak pa. That is very cool. Edible. This is what we call balballusa. Balballusa. Yeah, very exotic, no? Ang alam ko dito sa Ilocos Norte, doon lang sa Adams, which is a mountain community, a mountain town, mo matatagpuan ito. Wow. Yeah. And that town is inhabited by indigenous people. Yes, yes. And this is, wow, this looks like a... This is Fondue. Inkalti, Yan, okay. or para mas maintindihan ng marami, parang Ilocano fondue. So, Miss Annie Louise, naniniwala ka ba ngayon na tunay na kuripot ang mga Ilocano sa dami ng ipinatikim sa atin ni Sir Sam? No, I don't think so. No, I No. With this spread, no way. Oh, mga kapadayon, ito naman ang butterfly pea. Ay, tea. Butterfly pea. Ayan. Butterfly pea tea. With oregano. With oregano. Wow, look at that. It's blue. Kasi dahil dun sa blue na bulaklak kanina, yung nakita natin. Oh, Ayan. Ternatea, Clitoria Yan. ternatea. Oh, ang
lamig na, sis. Nakapag-jacket na tayo sa sobrang lamig dito. Grabe talaga ang lamig ngayong gabi. Yes. Actually, ito ang pinakamagandang time of the year na pwedeng mag-visit sa Ilocos. After all, hindi naman talaga mainit ang Ilocos Norte. The whole year round. Yes. December, January, February, those are the best months of the year. Yeah. Malamig, hindi masyadong mainit. Yan. Kasi ramdam na ramdam mo yung Siberian winds galing from the north yan. Di ba nag-snow na doon sa China, sa Japan? Yung hangin na yon, dala-dala niya yung lamig papunta dito sa atin. Ito yung parang wind chill natin. Yeah. Yes. Actually. So, Ayan. nag-enjoy ka ba, Annie Louise, Yes, sa thank you ating very much. gustatory exploration sa lugar ng aking kaibigan na si Sir Sam Blas? Yeah, of course. Maraming salamat. Just ginaunay, Sir Sam. At wala akong masabi with the lake. Siyempre madilim na kasi pero nandun yung lake. Ang ganda-ganda ng experience na ito. Agyaman kami unay, Sir Sam, ti panang sangaili mo kada kami, kadeti nga saramsam, iti malem, aging gana iti rabii, umay kaming tumanen, tikin kinanayon. Awan anyaman na, suplika ito. Yes! Ang ibig sabihin nun mga kapadayon, maraming salamat Sir Sam sa inyong pagtanggap dito ngayon sa amin, dito sa iyong, sa Saramsam. Yung Saramsam is the conversation over food. No, it's the food. It's the food! Ayan, it's the food. My God. Lumaki tuloy ang aking tiyan na dati nang malaki. Lumaki pa. Hanggang sa susunod na pagsama-sama at adventure dito lamang sa Padayon! Halina't ating pakinggan ang kwento ng Pilipinong artista. Dito lamang sa Sining Inspirasyon. Hello everyone, I am Ray Rania. I am a stage, TV, and film actor. I am also an occasional commercial model and a host for an online talk show. Ako rin po ang kasalukuyang Vice President ng Tanghalan Mandaluyong. Personally din, nalungkot din ako kasi sa Tanghalan Mandaluyong, nung nag-announce ng lockdown, we were on our last few weeks of rehearsals for Jesus Nazareno. Ang Jesus Nazareno kasi, taon-taon namin siyang itinatanghal during Holy Week to give thanks na rin to the Lord and to spread yung story ng life and passion ni Jesus Christ. Nung biglang nag-announce ng lockdown, nalungkot kami lahat kasi every year namin itong tinatanghal. All of a sudden, tigil lahat. Parang tumigil yung mundo. Walang pwedeng lumabas. Nakakulong lang kayo sa bahay. Kaya, nakakalungkot. Sa pagdaan ng panahon o paglipas ng mga araw simula nung nag-announce ng lockdown, unti-unti ko na rin siyang natanggap at unti-unti na rin siyang nagsisink in sa akin na siguro ito na nga yung new normal. Sa pagdaan ng mga panahon, mga ilang buwan na rin tayo naka-lockdown, ginamit ko rin tong opportunity para mahasa yung skills ko. Nag-enroll ako sa mga online acting workshops. Nagbasa ako online ng mga acting techniques. Nanood ako ng mga video sa YouTube ng mga acting techniques. May bago kang kaalaman, may mga bago kang technique sa pag-arte na pwede mo siyang mai-apply pag nakabalik ka na sa pag-arte. And also, during the later part of last year, sinubukan ko na rin mag-vlog kasi tayo bilang mga alagad ng sining, overflowing talaga yung creative juices natin. And dahil nasa bahay lang tayo, hahanap tayo ng paraan kung paano natin mai-entertain pa rin yung mga audience natin. Kasi, di ba nga, yun naman talaga yung main purpose natin as an artist, to entertain people, to give positivity. Mapapayo ko lang siguro sa kapwa kong mga artist, tayo makakalimot magdasal, basta kumapit lang tayo. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa
matatapos din ang lahat, magtulungan tayo, iangat natin ang isa't isa imbes na hilahin natin pababa. Kagaya nga ng kasabihan, we rise by lifting others. Mula sa mga kwentong puno ng inspirasyon, tayo namang humanga sa galing ng ating mga Filipinong manananghal dito sa Sining Galaw. Muli tayo nagbabalik mga kapadayon at dahil espesyal ang ating mga bisita, magkakasama na tayo ngayon, partner for the konting kwento naman sa inyo na pagkwentuhan kanina ng ating espesyal na minamahal na Chair Lisa. Nako partner rin, napakaganda ng kwentuhan namin ni Chair Lisa kanina kasi kanina ibinahagi niya sa ating mga kapadayon yung kanya mga memorable experience as beauty queen, dancer at saka film at saka theater artist. At syempre, yung kanilang mga programa sa FDCP at partner yung collaborative project natin with FDCP, yung Ginituang Bituin. Tama ka dyan, partner. Talagang walang kapaguran ng ating minamahal na chairperson ng FDCP. Pero sa likod nun, bakit ang ganda pa rin niya? So partner, ano naman ang napag-usapan nyo ni Sir Ice kanina? Wala lang. Nagkwentuhan lang kami at syempre, pinagod ko siya, ginawa ko siyang video okay machine. At kumanta siya ng kumanta ng playlist ng kanyang buhay. At kanina nga, kinanta niya yung kanyang awitin para sa ating minamahal na Chair Lisa. Partner, actually, kinikilig kami kanina. Tinanong ko kay Ma'am Lisa yung reaction niya doon sa kanta kanina ni Sir Ice. Share mo yung sinabi ko. Ano yung sinabi mo, Chair Lisa? Sabi ko, di ba kinanta niya yung Feels Like Home? So, tinanong niya ano yun, anong meaning nun sa akin. And I said, he's my home. Yes, because he is. Pero ikaw, Chair Lisa, ano yung theme song mo or awit mo na puso mo para kay Sir Ice? Hindi, meron akong kinakanta sa kanya kasi na kinakanta namin siya, naging go-to song namin siya. Yung How Did You Know? And I feel like it really nire-reflect niya kung ano talaga yung kung paano siya dumating sa buhay ko at paano niya binago yung buong buhay ko dahil dumating siya. Lapit na nga tayo sa isa't isa. Wow! Nakakakilig naman to mga kapadayon. Magkasama naman po kami, so hindi kailangan ng social distancing. Anniversary rin po namin ngayon. So partner, siguro magandang malaman nga, paano ba nagsimula ang pag-ibigan ninyong dalawa? Saan po kayo unang nagkita? Version niya, version ko. Ayun! Ayun! Malalaman natin. natin. Version ni Chair Lisa. Ay nako, mas maganda yung version version niya. ni Baka Sir mas maging Ice. interesting. Hindi, kasi nag-meet kami naman through a common person. Ex-boyfriend siya ni Lisa, who happened to be one of my co-actors sa isang parang teleserye. So, syempre, bilang girlfriend siya that time, lagi siya nasa set, ganyan, kasama sila. So, noon, we got to talking, we became friends. But I didn't know she was interested sa akin. Grabe! As a friend! But yeah, sige, as a friend, but yeah, even if wala na yung boyfriend niya sa set, pupunta siya sa set namin para dalhan ako ng kung ano-anong gusto ko. Grabe, mamaya kung anong isipin nila. Tulad ng minsan, ano yan, magdadala yan ng McFlurry kahit madaling araw na. Kahit ako magugulat, ba't siya nasa set? Ang gwapo-gwapo mo naman. No, seriously, love, I wouldn't do that for... 6'4" ka doon. 6'4" ako doon. Kaya ko siya gusto kasama kasi kahit maliit ako, parang feeling ko 6'4" ako eh. But seriously, like, I wouldn't do those things for friends, love. If wala akong interest sa kanila, no? So, tigilan mo ako dyan sa friends lang This tayo. was way back 1999. Yeah. I mean, talagang mga bata pa kami noon. I was in second year college. Yeah, Siya, ako fourth year high school. So, talagang we go way back. Awkward stage niya yun. We developed a relationship, una, a friendship, hanggang sa, you know, we started talking and then we had so much in common, even, you know, way back. Lagi niyang claim to fame, ako daw yung nanligaw sa kanya. Hindi ba totoo? Tapos, bago tayo pumunta, kakain muna kami niyan. Tapos, habang kumakain kami ng almusal, sulatan niya ako ng tula. Ay! Oy, anong tula? Meron ba? Naalala niyo po ba yung mga tula ng panahon na yun? Yung tula, pero di ba, wala akong ginaganong kaibigan, ah. Pero Ma'am Lisa, ano yung
impression nyo nung unang beses nyo nakita si Sir Ice? Kahit hindi ko man aminin, talaga namang... Aminin mo na kasi! Noong una! Iba ang gaang-gaang ng loob ko sa kanya. And siguro nung nare-realize ko na talagang, ay, iba na yung feelings ko, parang hindi na as a friend. Parang natakot ako actually nung una. Kasi syempre, 1999, iba naman yung perspective nun at pagtingin pagdating sa LGBT. And as a 18 years old ako nun, parang unknown yun eh, hindi mo alam na, okay, ito na ba yun? Ay, lesbiana ba ako? At para matanggap ko yun dahil lang I'm falling for Ice. Parang hindi ko pa siya kaya during that time. So siguro pinag-adya ng pagkakataon na marami akong matutunan sa buhay, nagkaroon ako ng anak, and nagkita kami uli at doon ko na-realize na okay, ito, kaya kong pangatawanan kung ano yung ibig sabihin ng pagmamahal ko kay Ice. So, nagkaroon mo ng pagkakatawan mo sa... Nagkaroon ng pagkakataon na nagkahiwalay muna kayo? Oh yeah, 13 years. Paano po? Anong nangyari nung nagkahiwalay? Paano kayo nagkahiwalay nung panahon na yon? Anong nangyari at anong nangyari? Nagpikon siya sa akin nun eh. Kasi that time bumabawi na siya sa akin. Eh ako naiinis na ako sa kanya kasi ano ba? Ano bang trip mo? Tayo ba? O may iba ka ba? O, alam ko naman kabit ako pero alam mo. Tapos, nag-fish, sabi niya. So, magka-college ka na. Siyempre, ang daming girls dito. Baka may mahanap ka ng iba. Sabi niya, yeah, it might happen. Nagalit ako. Sobrang nabuisit ako kasi parang kinol niya yung bluff ko. Iniwanan ko siya. Simula nun, parang alam ko na parang, baka hindi talaga tama yung timing. Baka hindi kami para sa isa't isa. So yun, 13 years yun, nagkaroon siya ng sarili niyang buhay. Tsaka siya talagang naging singer. Tapos nagkaroon ng pagdating na panahon and then, you know, nagkaroon na siya ng sariling career. And ako rin, nagkaroon din ako ng sarili kong journey. I even got married. Tapos tumira ako sa States. Nagkaroon ako ng Amara. And then, yun, 13 years after, nakita kami ulit. And wala, ganun pa rin talaga yung pagkagusto So, ano nangyari nung magkita kayo ulit? Tinweet niya ako, Rene. Kasi nung that time, hiwalay na kami nung long-term girlfriend ko that time. I think I posted on Instagram, tapos nag-reflect sa Twitter. Sabi daw niya, parang, uy, baka kasama babae nito ah. I-tweet ko kaya, ganyan. So, nag-tweet siya sa akin. Diba? Iba talaga siya sa akin. Eh, no? And then from the tweet, ano nangyari? Ayun, from the tweet, nagkita kami. Nagkita kami. Natong araw, well, January 8 kami nagkita. January 8, 2013, sa UP. Simula nun, parang, I would say, hindi na kami naghiwalay. Kasi, na-realize ko na hindi pa nasarado yung libro namin. Tapos, pwede pa namin ulit. At ayaw mong isara yung libro natin. Anong eksena nung nagkita kayo? Pawis na pawis siya nun. So, nauna ako sa chocolate. Pag nilinervous ako, pinapawisan yung buong katawan ko, kilikili ko lahat. O, parang ngayon. So nauna kasi ako dun kung saan kami magkikita sa Chocolate Kiss. Tapos pagdating niya, grabe naman pawis na. Pero in fairness, ang ganda pa rin kahit pawis na pawis. Oo, talaga buong katawan ko. Tsaka naninikit na talaga yung buko yun. Hindi ko ma-explain, pero marami akong mga tanong nun eh. Kasi parang, hindi talaga kami nag-usap. Hindi kami nag-usap dun sa 13 years na yun. Nilayan niya ako kasi feeling niya daw lumaki yung ulo ko. Oo, parang feeling ko. Kasi nagkita kami isang beses sa Eastwood, 2004, hindi ko makakalimutan. Sabi ko, Isa. Hindi ako pinansin kasi may kasamang girlfriend. Jowa. So parang ako gano'n, so porket sikat ka na. Hindi mo. Porket may pagdating ng panahon ka na, hindi ka na namamansin. So mula nun, hindi ko na talaga siya pinansin. Hindi niya naintindihan yung side ko. Ang kasama akong jowa that time, syempre may magandang babaeng mag-hi. Mag-hello ka. So lagot ka. Diba? O sino yun? Hindi, diba? Syempre may pinagsabahan kami. Hindi, Happy anniversary! So, January 8, ang anniversary ninyo, na magbabalikan ninyo. Hindi pa balikan talaga. Nagkita kami ulit. Nagkita kami. Yun yung day na nagkita kami after 13 years. So, ginawa rin namin siyang day ng wedding namin. Dito sa Philippines. So, 2 years after, 2015, kinasal kami sa Cota Kelwarga sa Batangas. So, yun. So, yun yung significance ng day na yun. Ano yung nag-udyok, kumbaga parang nag-ignite na talagang, eto na, magpapakasal na kayong dalawa? Well, Liza has always been that person who really made me feel special. Alam mo, kahit nung situation namin that time, talagang she made sure that I know how she feels about me. Kaya yung pagde-deny niya ngayon na hindi, kalokohan.
natuwa ako na after such a long time, it was still the same old Liza. So doon talaga nakikita yung pagiging komportable at pagmamahalan ninyo sa bawat isa. Kasi partner, ayun talaga yung ano di ba, yung mga indication. Oo, tsaka frustrated siya, manikurista, frustrated Super. siyang Tsaka gusto ko siyang minamani-bed. Tingnan mo, ang laki ng nail bed. Tapos mahilig siya magtanggal ng mga blackheads, whiteheads. So may career talaga to pagkatapos ng singing Itong pandemic na to, bawal lang din talaga Bago hasa yung mga nipper ko guys. Baka lang. That's when you know when you found the one. Mahal niya yung mga bagay na magaganda tungkol sa akin. Pero mas mahal niya yung mga normally hindi na-appreciate ng ibang tao. Yung flaws, yung sinasabi ng iba na flaws, he doesn't see it as flaws. He see it as something that's part of me, and dun mo talaga malalaman pag nahanap mo na yung tao para sa'yo. Kasi yun parang mahal na mahal mo yung kabuuan niya. Yung tama, yung mali, yung in-between, lahat-lahat. Ngayong buwang ito, you're celebrating your anniversary as a married couple. Siguro meron pa ba kayong mga bagay na hindi nasasabi sa isa't isa na sa pagkakataong ito kasamang ating mga kapadayon? Naisin niyong sabihin mga 1 or 2 liners na mensahe. Parang renewal of vows. Renewal of vows. You know, when we got married, we said all these things na gagawin natin sa isa't isa and all these promises. Pero natutuwa ako that after 6 years of being married, hindi siya mahirap tuparin sa araw-araw. Because you just make it so easy. You just make it so easy to love you and to just be there for you and to take care of you. And I want to be there for you always, I want to be the one you choose every day. I'm just happy that it's me you wake up with every day and you sleep with every day. Siguro, that's what I love about you. Parang those little things that usually people or probably normal couples take for granted. Like, just the fact that I get to sleep with you every night. May takatang humihilik at nakabuka yung bibig. Blessing yun. No, but ang sarap nung ganun klase na what we have. And yun, siguro what we have is just something that no one can ever replace. So whenever you ask me, kasawa na ba? No. Because what we have is, you're just amazing. And what we have is dynamic and versatile. You can never bore me. I can bore you. But you can never bore me. So you give me all that, just the right amount of stimulation. So, when you get mad, it's just the right amount. When you love, it's not possessive, but it's freeing and I think I am a better person because of you. Partner, napansin mo ba? Parang silang dalawa lang ang tao sa buong. Parang wala tayo Sorry, dito, I forgot. diba? Wow, grabe, ramdam. Kasi pala kayo. Ako pala. Diba? Actually, para ako nanonood ng pelikula Partner. Ito naman ang commitment naman of vow or promise si Chair Liza. I thought, alam ko na kung anong gusto kong gawin sa buhay. Alam ko na kung ano yung prinsipyo ko at talagang pinanghawakan ko siya dahil narating ko yon on my own. When you've gone through so many hurts in life, parang feeling mo, ang talagang magsasalba lang sa'yo ay sarili mo. And minsan darating tayo doon sa part na yon na parang hindi natin kailangan ng ibang tao. Kailangan natin tayo lang. 'Di ba? Doon ka makakakuha ng tapang. At when I found you, mas lalo akong naging buo, mas lalo akong lumipad, mas lalo kong nakita yung sarili ko at mas lalo kong nakilala yung sarili ko. And I would have never realized kung ano pa yung kaya kong gawin sa buhay, ano pa yung kaya nating gawin together, kung hindi dahil sa'yo. So, kung ano ko ngayon, sabi mo you became a better person because of me. Ako din. I became a better person because of you. And you always inspire me to become a better person. So, thank you for loving me and Amara. Because for me, yun na yun. Parang everything else is a bonus. It's a plus. Because tayo pa lang, sapat na. Oh, I love you. Ay! Siyempre, anniversary month ninyo, you mentioned kanina yung how did you know, kailangan alayan mo kami at ating mga kapadayon ng konting linya ng awiting yun. Siya, ikaw. Kami. Kayong dalawa. I remember so well
The day that you came into my life, you asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. And I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Sana all meron ka, how did you know? Chair Liza and Sir Ice, mensahe para sa ating mga kapadayon na nanonood ngayon upang ma-inspire sila na magmahal, lalo na sa mga membro ng LGBTQ. Hindi na lang muna siguro for LGBT because I think every relationship, whether it be LGBT relationship or a hetero relationship, it's all the same. You know, it's two people loving each other, diba? Making that commitment to spend their lives together. Siguro ang pinaka-learnings ko base sa relationship namin ni Lisa is it's very important to really choose that person every day. You know, because sa aming dalawa, you know, we've gone through things that, di ba, pag-uusapan natin na parang sometimes don't rely on just the feeling, but really decide. Because there are days, siya mismo, may days siya na sabi niya sa akin, hindi kita ganun ka-love today. And you know, sometimes it will hurt you, but no, that's the truth. Love is a feeling, and sometimes you don't feel as much. But that doesn't mean that when you don't love this person today, that means you stop loving the person. No. So make that commitment and choose to love this person every day despite of who she is. And ako, just celebrate what you have and communicate and listen to each other, and not just listen but pag-usapan niyo yung kung anong pinag-usapan ninyo para makarating kayo sa dapat niyong marating na magkasama. Siguro isa yun sa pinaka malaking natutunan ko sa relationship na to, walang maliit na bagay. You know, all these small things, sasabi lang, maliit lang yan. You know, a little jealousy here and there, and then someone feels na parang slighted. But you know, that piles up. And if it piles up, then, dude, magugulat na lang kayo. You know, shit will blow the fan. So you don't want that. Siguro last is, don't stop making each other feel special, especially if you guys are together na. Kasi syempre, madalas yan sa simula ng relationship, you do all the works, di ba? But syempre, nandun na kayo sa part ng relationship niya that you guys are really settling down. Sometimes, you know, you forget to make that person, your significant other, feel special, and don't stop. There will be times that, yes, mararamdaman niyo yun, but that's when you need to work. When the going gets tough, you gotta work harder. Kasi it's not easy, but my God, the payoff is so beautiful. So, yeah. Ako naman siguro para sa mga LGBT na hanggang ngayon ay nangangarap na makahanap ng taong mamahalin nila at mamahalin sila. Bago kayo makahanap ng mamahalin ninyo, dapat talaga unang-una mahalin ninyo yung sarili nyo at magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Because marami akong nakakasalamuha ng mga member ng LGBT community na humihingi ng advice namin on how they can experience this kind of love. Unfortunately, kahit sila sa sarili nila, hindi pa nila mailabas kung sino sila, hindi pa nila ma-express kung sino sila. So nahihirapan talaga sila ma-experience kung ano yung ibig sabihin ng tunay na pagmamahalan. So I think it will come at your own time. Kayo yung magde-decide doon. Pero
You will never go wrong if you're true to yourself. So magpakatotoo kayo sa sarili nyo, celebrate who you are, celebrate your identity, kung ano man kayo, sa LGBT plus ABC hanggang Z, embrace that. Then love will come to you, because that's only when you experience authentic and real love, when you both are true to yourselves and you're celebrating who you are together. Na-inspire ka ba doon, partner Rene? Inspire ako. Naku, parang gusto ko na umuwi. At magpaka-true to myself. Hay nako, sa bahaging ito naman ng ating programa, bago tayo magwakas, partner, meron gustong bumati sa kanilang dalawa. Wow, meron tayong Dahil sorpresa anniversary para sa month kanilang nila dalawa. ngayon. Isa itong taong malapit sa puso ng ating mga bisita at nais niyang bumati sa araw na to. Sino? Salubungin natin si Peach Lopez, ang kaibigan ni Chair Ice at ni Chair Lisa. Dito ka, Peach. Kaibigan ko rin to. Nakakunsaba ka dito, Fairness. Para kay Chair Ice yan. Thank you. Para kay Chair Lisa. I love it. Thank you. Ang ganda naman. Talagang sa akin binigay yung cake kasi ako mahilig kumain. Talagang leveled up ang ating programa, mga kapadayon. Happy anniversary! Palakpakan mula sa ating Padayon family. Partner, nakilala ko si Peach mula sa National Youth Commission siya dati. Ating nakakatrabaho, napakahusay rin ng taong ito. Napakabait din. Mukha lang siyang stricto. Pero actually, sa trabaho talagang pulido ang kanyang trabaho sa naginawa kasama si Chair Ice noon. Siguro ang katanungan lang natin, wish o pagbati sa ating couple? Sa couple ba o bawat isa? Sa couple na. Actually, halos lahat naman meron na kayo eh. So, what I can only wish for you is continuous blessings kasi you both have a good heart and ang dami-dami niyong natutulungan. So, continuous blessings para mas marami pa kayong matulungan. That's the only wish I have for you. Love you. Love you. Ako gusto kong itanong kasi bilang isang kaibigan no, sa kanilang pagmamahalan, ano yung parang nakikita mo sa kanila as a friend, paano mo naobserbahan yung pagmamahalan nilang dalawa? Anong makikwento mo sa ating mga kapadayon? Well, yung relationship kasi nila is like any other relationship, may problema, may saya. Pero sa kanila kasi it's actually one thing. I haven't really told Vev is Ice about it, pero it's one thing that I admire sa kanila, yung communication nila. They're very open sa isa't isa, whether negative or positive. And it's one thing also that I want to emulate for my next relationship. Yung next na? Hindi, pero anyway, communication kasi is very important and they have that. It's very integral in a person's life to have really people who they can trust. Yung taong alam mo na no matter what you do, no matter who you are, no matter kung ano man yung mapupuntahan mo, meron kang wingman. Yung masisigurado mong nandyan sa'yo. And I'm blessed that I have Peach. So, we've been friends for such a long time, since college. And I'm just very happy that, despite all these years, pag-awayan man namin ng babae o arts or whatever, andyan pa rin kami sa isa't isa because we know that what we have is greater than any of these other things. She deserves to be loved the way she deserves to be loved. She's such an amazing person, napakabuti ng puso niya, napaka-generous at napaka-mapagmahal niyang tao. So sa akin, look for that love that you deserve. So, because you will find that kung hahayaan mo yung sarili mo. O pwede naman natin ibigay ang ating Facebook at Instagram account. I-share ko mamaya. Siguro partner Ferdy, bago tayo magwakas, konting reflections lang mula sa isa't isa para sa experience natin sa araw na to, para sa ating season opener. Alam mo, mauna na ako. Siguro talagang ang 2021 ay I'm looking forward to this blessing of the year. Dahil sinimulan tayo ng pagmamahal ni Chair Ice at Chair Liza sa araw na to. Isang text lamang, isang PM lang, hindi ako nagdalawang salita na maimbitahan sila sa ating programa. So mga kapadayon, let's continue to be inspired from one another dahil sa dulot na saya at pagmamahal natin sa isa't isa. And thank you very much.
Mahal ka namin. Thank you, Chelly. Thank you po. Ako naman, partner, gaya nga ng sabi nila kanina, hindi perfect ang buhay, no? May mga bagay na magkakaroon ng rough road, no? Merong mga bagay na may pagdadaanan kayo, pero napakahalaga na solid ang pagmamahal nyo sa bawat isa. Gaya nga ng sabi kanina ni Ma'am Lisa, partner, yun din ang sinabi sa'yo nung nakaraang hula. Unahing mahalin ang ating mga sarili, mga kapadayon, dahil ang tunay na pagmamahal ay talagang darating sa iyo. At very inspirational talagang ibinigay nila sa atin ngayong araw na ito dahil sa pinagdaanan nila. Partner, kitang-kita mo talaga. Kung talagang makikita mong love at pagmamahal, ramdam na ramdam mo yon at kitang-kita ng ating mga kapadayon. Actually, kanina pa ako tuwang-tuwa kay Ma'am Lisa kasi talagang simula kanina hanggang ngayon talagang ramdam na ramdam ko yung kilig niya na talagang sigurado pati yung ating mga manonood. Excuse me lang Her kilig is brought to you by Actually, I was planning to post something pero parang gusto ko siyang i-share dito. Gumawa ako ng tula para sa asawa ko. Ayan! Oh my God! Kinarir na naman niya. Patay ako. Hindi pa tapos. 6 years na tayo pero parang bago pa rin. Kinikilig pa rin sa iyong mga tingin. Natutunaw, nalulula sa iyong mga yakap at sa mga text mong non-stop. 6 years na tayo pero parang 6 months pa lang. Yung I love you-han kahit kailan hindi dumalang. Naiinis, nagngingit-ngit pag wala ang iyong halik na sumasalubong sa aking pagising. Ikaw, ako, 6 years na tayo. Mahal ko, sana talaga forever na to. Kay sarap isipin na ang ating sinumpaan, hindi maglalaho magpakailan pa man. Ikaw, ako, 6 years na pala. Mahal ko, sana panghabang buhay na. Marami na tayong pagsubok na pinagdaanan, pero di natinag ang ating pagmamahalan. 6 years na pala, ang dami nagsabing di tayo magtatagal. Pero sino bang nagbibilang? Together through thick and thin, nasa atin ang lahat. Baby na lang ang kulang. I love you. Partner, parang nagsisimula pa lamang yung kwentuhan natin. Pwede tayong magdamag dito, ano? Magkwentuhan, parang ang daming pwedeng pag-usapan. Malaman ng ating mga guest partner, ito ang kauna-unahang episode natin na buong kwento nakalaan para sa isang topic o isang subject. Wow, thank you guys. That's so special. Thank you. I appreciate that. Partner, 6 months na tayo. Yun! Ang padayon! Oh, di ba sumasabay tayo sa kanilang anniversary? Yes. 6 years, 6 months! Yes! Kaya naman mula po sa Padayon Family, sa ngalan ng aming direktor na si Direk CJ Andaluz, na siya ring direktor ng inyong dating programa mula sa NCCA na Sagisag Kultura TV, isang taos-pusong pasasalamat, gayon din kay Peach, lalo na kina Chair Liza at Sir Ice. Kaya naman wish namin mga kapadayon, dumating ang panahon na sana wala ng diskriminasyon. Sana ay mangibabaw at ma-inspire tayo na magkaroon ng tunay at wagas na pagmamahalan. Magandang araw sa lahat. Sa pagdiriwang ng buwan ng sining, inihahatid ng NCCA at ang National Committee on Cinema ang Cinemarillon na gaganapin ngayong Pebrero at Marso 2021 at sa kauna-unahang pagkakataon ang pambansang retrospective ng mga pinakamagagaling na pelikula mula sa rehiyon ay gaganapin online. Ang Cinemarillon 2021 ay magtatampok ng mga pinakamabubuting pelikula ng nakaraang taon, mga pelikulang kumakatawan sa kababaihan at LGBTQIA+, ang dalawang omnibus na pelikulang Eksena 1 at 2 na nagtatampok ng 16 na filmmakers ukol sa kanilang buhay sa pandemikong lockdown, talkback sa filmmakers, master classes, at film fora. Ang Cinemarillon 2021 ay tinatayang pinakamalaki sa inaasahang bilang ng pelikulang papalabas at bilang ng manonood. Magkita-kita tayo muli sa panonood ng sineng Filipino sa online. Halina't makisining. Alin ang sining ng taong bayan.
c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, gros c'est la puissance, gros c'est la puissance, gros c'est la puissance. Granted. 1, 2, 3, Where's my samurai? It's time to play. look at me. The one who knocks. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!